Halos hindi dapuan ng antok si Wade, kaya naman naisipan niya na maglakad-lakad hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa park. Malapit lang kasi ang bahay nila mula sa hotel na kinalalagyan ni Cassandra. Nakasuot ang dalawang kamay ni Wade sa bulsa ng kanyang hoodie jacket habang naglalakad. Nang mapalinga siya sa park kung saan naroon ang figura ng babae habang nakatanaw sa kalangitan. Cassandra, ani Wade, gustong-gusto niya itong dambahin ng yakap pero minabuti niyang dahan-dahanin ang paglapit dito. Gabi na, bakit nasa labas ka pa? Naupo si Wade sa tabi ni Cassandra. Maging si Cassandra ay nagulat. Oh, malamig na, bakit nandito ka pa? Tsaka, paano kang nakarating dito? Nauna akong nagtanong, hindi ba? Hindi ako makatulog. Iniisip ko kung ano bang ginagawa ng Wade ko ngayon, kung okay lang ba siya. Malaki na siya. I'm sure na okay lang siya. Baka nga mas inaalala ka pa niya ngayon. Bukas, magsisimula ng totoong hamon ng ating buhay. Tumayo si Cassandra. Oo, pasensya ka na kung naabala din kita. Mauna na ako. Tumalima si Cassandra at handa nang iwan si Wade. Ngunit nagulat siya nang bigla na lamang habulin ni Wade ang kamay niya at hatakin siya pabalik kasabay ng mahigpit na yakap nito, bagay na ikinagulat ni Cassandra. Anong ginagawa mo? Hayaan mo lang ako kahit saglit lang. Bakit? Bakit kailangan mong gawin to? Pakiramdam ko, kailangan ko talaga ng yakap eh. Namimiss ko si mommy. Palusot na wika ni Wade. Pero di ba, nasa bahay niyo lang naman ang mami mo? Just let me for a while. Isipin mong ako muna ang Wade mo. Masaya ako na okay ka. Masaya ako na makitang nakakangiti ka. Napahinto si Cassandra. Para bang ang totoong Wade ang nagsasabi noon sa kanya. Wade? Ikaw na ba ang Wade ko? Sabi ko hindi, di ba? Magkunwari ka lang na ako ang Wade mo. Nasabi ni Wade habang nakasiksik ang mukha niya sa leeg ni Cassandra. Hindi tuloy malaman ng dalaga kung ano bang nakakalitong pakiramdam niya. Feeling niya, si Wade talaga ang kanyang kausap. Kinaumagahan, sinundo ni Steve si Cassandra sa hotel dahil ngayon ang meeting nila kasama ang mga investors. Sa halip na sa office muna sila dumiretso, ay sa conference na dumiretso ang dalawa. Gusto mo ng coffee? Alok ni Steve kay Cassandra. Pasensya ka na kung napaaga tayo. Mas maganda kasi yun. Lalo at magpo-promote tayo ng mga hotels mo sa kanila. Oo, okay lang. Wika naman ni Cassandra. Palabas na noon si Steve. Nang pagbukas niya, si Wade ang naroon, hawak ang ibang mga papel na gagamitin sa meeting. Ang mga mata nito'y kaagad na tumago sa likod ni Steve kung saan naroon si Cassandra at nakaupo. Nilingon niya si Steve. Magkasama ba kayong dumating? Bakit dito kayo dumiretso at hindi sa opisina ko? Ang tinig nito ay halatang nagsiselos, pero dahil hindi naman alam ng dalawa na siya ang Wade na dating kasintahan ni Cassandra, ay hindi nag-isip ng ganoon ng dalawa. Hindi ko alam na dumating ka na. Ayoko din namang pumasok sa opisina mo. Lalo at isa lang ako sa mga admins mo. Ani Steve, tsaka nilingon si Cassandra at ngumiti. Dahil sa pagkakasimangot ni Wade ay halos hindi na maipinta ang mukha nito. Hanggang sa makaupo ito, kaharap si Cassandra. Kakasabi ko lang sa'yo, hindi ba? Na hindi dapat lahat pinagkakatiwalaan mo. Bakit magkasama kayo? Kasama ba ang paghatid niya sa akin dito? Nakangiwi at inosenteng nagtatanong na ani Cassandra. Oo, paano kung may binabalak na pala siya sa'yo? Silos na silos ang tinig ni Wade, tsaka naiinis na binagsak ang mga papel dahilan para mapataas ang balikat ni Cassandra sa gulat. Hindi ba at pinsan mo siya? Bakit ka nagbibitaw ng ganyang salita sa kanya? Iniingatan lang kita dahil babae ka. Bakit sa tingin mo? May pakailam siya sa'yo? Pinsan ka ba niya? Ang mga lalaki ay nagtitake advantage palagi kapag alam nilang may pag-asa sila. Kaya iwasan mo si Steve, okay? Alam mo naman na wala akong kakilala dito. Si Steve lang ang nag-aasikaso sa akin. Hayaan mo, aalis na din naman ako pagkatapos ng meeting. No, I mean... Ako ang bahala sa'yo. Total guest ka naman ng company ko. Sa bahay ka nalang tumuloy. Ayokong isipin ng girlfriend mo ang mga masasamang bagay tungkol sa akin. Napakurap si Wade at napuno din ng pag-aalala ang mata niya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang mapabuntong hininga
dahil batid niyang wala na siyang maisasagot doon. Maya-maya lang, nagdatingan na ang lahat ng mga investors. Pinakinggan pa din ni Wade ang mga suggestion ni Steve at ang mga plano nito na dapat ay gagawin nila ng daddy niya. May properties kasi na binili si Tito sa Palawan. Dapat ay sa'yo yun. Pero dahil nga nagkaroon ng problema, sa akin mo ipinangalan yun. Wari ni Wade, ikinuwento ng daddy ni Steve sa kanya ang napag-usapan nila. Kaya't ganito ang pagkakasabi ni Steve sa tungkol sa properties na yun. Kahit ang totoo, pinagtangkaan siyang patayin ni Steve habang ang daddy niya naman ay namatay. Kaya't ang mga properties ay nailipat sa kanilang pangalan. Binalak namin ni daddy na magpatayo ng panibagong branch ng hotel doon dahil maraming mga turista na dumadayo pa sa Palawan para masaksihan ang magandang view nito. Pero nang makilala ko si Miss Rodriguez, nagbago ang isip ko. I tried to convince her lalo't madami siyang hotels. Gusto kong i-enhance na lang ang mga properties niya at maging isa sa mga shareholders ng company. Napangiti si Wade matapos kilalanin ni Steve ang galing ni Cassandra. Ngunit nabura din ang ngiti niya nang dugtungan iyon ni Steve. Ngunit kung marami ang tumututol, hindi namin ipipilit. Nakangiting nilingon ni Steve si Cassandra. Hindi ba Miss Rodriguez? Nagtataka ang reaksyon ng mukha ni Cassandra dahil wala naman silang ganitong kasunduan ni Steve. Ang buong akala niya ay kukumbinsihin pa nga nito ang mga investor kaya din siya nag-abala na pumunta dito sa Maynila. Ngunit ayaw naman niyang mapahiya sa karamihan ng mga taong to kaya tumango na lang siya. Okay lang sa akin, payag ako. Wika ni Wade. Para bang gustong maiyak ni Cassandra nang lingunin niya si Wade dahil sa sinabi nito. Sa kanyang puso, para bang ito ang kanyang kakampi at hindi si Steve. Mr. President, kung maaari pag-isipan niyo muna to. Anang isa sa mga investors ni Wade. Bakit pa? Magiging asawa ko din naman siya. Ibinulong na lamang ni Wade sa kanyang sarili ang mga huling sinabi niya. Hindi naman po ako sa nangihimasok at nang mamaliit ako kay Miss Rodriguez. Ngunit may nakapagsabi sa akin na isa lamang maliit na paupahan ng kanyang negosyo. At kumpara sa atin, wala pa siyang sapat na karanasan upang tanggapin ang industriyang ito. Anang tumututol. Well, makikita naman natin ang lahat oras na makarating tayo doon. Kaya relax lang kayo. I-consider nyo din sana ang abala na naidulot natin kay Miss Rodriguez sa pagparito niya sa Manila. Sa halip na nag-aasikaso siya sa Palawan. Wade, ibig kong sabihin Mr. Presidente, huwag niyo po kong isipin, mas isipin niyo ang kumpanya. Kung hindi naman ako makakatulong sa inyo ay okay lang. Makakatulong ka sa akin. Pagtatapos ni Wade kay Cassandra, na ikinatigil nito. Para bang ito na ang Wade na matagal niya ng pinangungulilaan habang si Steve, kunot ang noo na nakatingin sa kanila. Sino ka bang talaga, Cassandra? Naibulong ni Steve sa kanyang sarili. Naiwan silang tatlo sa loob ng conference room. Bakit mo sinabi ang mga bagay na yun? Tanong ni Wade kay Steve. Dahil hindi ko in-expect na magkakaroon ng negative comments tungkol kay Miss Rodriguez. Dahil sa sagot mong yan, napatunayan kong hindi ko talaga pwedeng ipagkatiwala sa iyo ang kumpanya. Ang isang negosyante ay handang tanggapin anuman ang maging outcome ng kanyang desisyon. Ang pagninegosyo ay isang sugal, Steve. Talaga? Pagbabasihan mo ko ng dahil lang sa mga sinabi ko? Tandaan mong ako ang nag-handle ng iniwan mo at bumalik kang maayos ang kumpanya. Baka sa tinig ni Steve, nagalit siya. Dahil iniwan ko naman talaga ang kumpanya ng maayos. Ang kaibahan nga lang sa pamumuno mo, hindi man lang umasenso ang kumpanya habang wala ko. Sarkastikong umiti si Steve. Talaga ba? Sa lahat ng paghihirap namin ni Daddy, yan pa ang isasagot mo. Kung tutuusin lamang wala ka na dapat. Hindi na naituloy ni Steve ang kanyang dapat na sasabihin matapos siyang putulin ni Wade. Huwag mong sukatin ang karapatan nating dalawa. Dahil kung susumahin, dapat wala ka ng posisyon dito. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Steve. Sandali lang, sandali. Nalilitong ani Cassandra. Hindi niya alam kung sinong pakikinggan. Okay, fine, alisin mo ko. Pero dapat ibalik ko na si Miss Rodriguez pabalik sa Palawan. Kaagad na dinampot ni Steve ang pulsuhan ni Cassandra para igiya sana palabas. Kaya lang, mabilis ding hinuli ni Wade ang kabila namang pulsuhan ng dalaga. Wala kang dadalhin o ibabalik sa Palawan.
Si Cassandra mag-i-stay siya dito hanggang sasama-sama tayong tumungo doon. Hindi ba't ikaw naman ang may kagustuhan ng lahat ng to? Ako ang nagdala sa kanya dito. Kaya't ako din ang... Sige, ganito na lang. Papiliin mo si Cassandra. Do you wanna stay here? O uuwi ka sa Palawan? Pagtatapos ni Wade, hindi ako pwedeng basta umuwi doon. Sayang naman ang pagsasayang ko ng panahon dito. Wika ni Cassandra. Okay, edi walang dapat na pag-usapan. Hinawi ni Wade ang kamay ni Cassandra hanggang sa mabitiwan nito ang pulsuhan ng dalaga. Iginiya ni Wade palabas si Cassandra. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Cassandra habang sila'y nasa elevator. Ang mata niya nasa ibaba ang tingin. Ang alin? Tumingin si Wade sa dalaga, ngunit nang mag-angat din ito ng paningin sa kanya, luhaan ang mata nito. Bakit ka umiiyak? Hindi naman kita pinaiiyak ah. Kagabi sabi mo sa akin, isipin ko munang ikaw ang Wade ko. Sabihin mo nga, hanggang ngayon ba ikaw pa din ang Wade ko? Hindi ka ganyan sa akin nung unang beses na nagkita tayo. Bakit mo ko pinoprotektahan? Tulad ng sinabi ko, dahil bisita ka ng kumpanya ko. Bumukas ang elevator at akmang lalabas na si Wade pero mabilis na pinindot ulit ni Cassandra ang button doon para magsara. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni Wade pero mahigpit siyang niyakap ni Cassandra. Sinungaling ka. Hindi totoo. Hindi dahil bisita ako, hindi ba? Itigil mo na. Ani Wade, tsaka marahan na inalis ang kamay ni Cassandra. Muli niyang binuksan ang pinto ng elevator at lumabas. Natikom niya ang kanyang kamay para pigilin ang kanyang sarili hanggang sa pagpasok niya sa opisina. Huminto siya sa paghakbang at nagpakawala ng malalim na hininga. Hindi niya namalayang kasunod niya pala si Cassandra. Naramdaman niya na lamang ang mahigpit na yakap nito sa kanya mula sa likuran niya. Wade, Wade. Paulit-ulit na tinatawag ni Cassandra ang pangalan niya habang umiiyak at tila babata na inagawan ng candy. Bakit ba ayaw mo sa aking aminin? Marahas na hinila ni Wade si Cassandra paharap sa kanya. Ilang beses ko bang dapat sabihin na? Hindi niya maituloy ang gusto niyang sabihin dahil sa luha ang mata ni Cassandra na nagpapadurog sa puso niya. Ang luha nito'y dahan-dahan na tumulo sa labi ni Cassandra, kaya't pinahid iyon ni Wade. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Anya pa, ngunit tumingkayad si Cassandra upang maabot ang kanyang labi. Nang mga sandaling yon, ay para bang si Wade ang kusang bumali ng kanyang limitasyon. Kung alam mo lang kung gaano kita na-miss. Iyon ang mga salitang nasa isip ni Wade habang sinusuklian ang labi ni Cassandra. Ang mararahan na pagsunggab niya dito, kasabay ng bawat haplos sa pisngi nito, ang siyang nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkamis kay Cassandra. Inalalayan ni Wade ang bewang ni Cassandra hanggang sa maisandal niya ito sa mesa. At doon niya ibinuhos ang lahat ng uhaw na nararamdaman niya para kay Cassandra. Nang kapwa maubos ang hininga nilang dalawa, tsaka lamang sila tumigil sa pagpapalitan ng pagsagot sa kanilang mga labi. Habol hininga si Wade nang pagmasdan ng babaeng kanyang minamahal habang ito ay nasa mesa. Ngayon mo sa akin sabihin na hindi nga ikaw si Wade. Nag-iwas ng tingin si Wade dahil ayaw niya sanang sagutin iyon. Ngunit iginaya ni Cassandra ang mukha nito paharap sa kanya. Bakit? Bakit kailangan mong itanggi na kilala mo ko? Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na ba ako ang laman ng puso mo kaya mo balak magpanggap? Dahil ba si Monique na? Bumangon si Cassandra. Sa tingin mo ba, hahalikan kita kung ganun nga? Hindi mo man lang ba naramdaman ang pagmamahal ko sa bawat halik ko? Grabe ka, hindi ko akalain na ganyan ang tingin mo sa akin. Nasasaktan ako. Sorry na, hindi ko naman sadya Nasasaktan lang talaga ako dahil akala ko hindi mo ko maaalala. Ngumuso si Cassandra pero hinila lang siya ni Wade para igiya sa kanyang kandungan. Pwedeng makalimutan ka ng isip ko pero hindi ng puso ko. Sa ngayon kailangan mo makinig sa akin, okay? Kailangan ko munang magpanggap na wala ang lahat ng alaala ko para mahuli ang may sala sa lahat. Nakatitig lamang si Cassandra ngunit halos ipagtulakan nilang isa't isa nang madinig nila ang pagbukas ng pinto. Sandaling nagulat si Monique nang makita si Cassandra na medyo malapit kay Wade. Ngunit abala ito sa pagbabasa niya. Wade? Malambing ang tinig na ani Monique tsaka akmang yayakap kay Wade nang hulihin ng binata ang kamay nito. Medyo busy ako. Kung maaari lang huwag ka munang mangulit.
May kailangan ka ba? Ang kaninang pagkakasimangot ni Cassandra, dahan-dahan na napalitan ng pagkakangiti. Mr. President, lalabas na po ako. Paalam ni Cassandra. Ngayong alam niya nang bumalik na ang kanyang Wade, ay malakas na ang kanyang loob at malaki ang kanyang tiwala na wala siyang dapat ikabahala kahit na siya'y tumalikod. Nakatanaw lamang si Wade at kung walang ibang tao dito ay baka niyakap niya ito para pigilan. Malungkot ang kanyang mata na tumango. Sige, isang araw na lang naman at babalik ka na sa Palawan. Pag-alis ni Cassandra ay kay Monique naman napako ang kanyang atensyon matapos atakin pabalik ni Monique ang sarili nitong kamay. Gusto ko lang naman nabatiin ka ngayong umaga pero hindi ko ine-expect na may iba ka palang kasama. Nakatanaw lamang si Wade sa kanya. Nalulungkot din siya habang nakatanaw kay Monique. Sana hindi mo na lang ako hinintay na makabalik. Bakit? Ang babae na ba na iyon ang laman ng puso mo? Ako ang nag-antay sa'yo. Ako ang nangulila sa'yo, paano naman ako? Tumulo ang luha ni Monique. Hindi ko kayang suklian ang pagmamahal mo, Monique. Please, hayaan mo na ako. Ano bang kayang ibigay sa'yo ng babae na yon? Ayokong masaktan ka, Monique. Sinasaktan mo na ako. Kaya sabihin mo na sa akin kung anong kayang ibigay sa'yo ng babaeng yon. Turo ni Monique sa pinto na para bang naroon ang babaeng pinagseselosan niya. Wala siyang kinalaman dito, please. Wala? Niloloko mo ba ako? Hindi ako pwedeng lokohin ng mga mata mo. Alam kong natatandaan mo ng babaeng yun. Siya bang nakasama mo ng mga panahong halos mabaliw ako kakaantay sa'yo? Monique, sumagot ka. Bakit siya? Lahat ng meron siya meron ako at higit pa. Ang pagmamahal ko, hindi niya kayang tumbasan. Tinanggap niya ako ng panahong walang-wala ako. Sa sagot na iyon ni Wade, tinapos niya na ang mga tanong ni Monique. Kung ikaw bang nasa sitwasyon niya, hindi mo ko nakilalang mayaman. Hindi mo ko nakilala na may sariling kumpanya. At hindi mo ko nakilala na ganito ang mga sinusuot ko. Kung sakali ba na nakita mo ko naghihingalo at wala akong ideya kung sino ko, tingin mo ba gugustuhin mo ko? Tingin mo ba tatanggapin mo ko? Kahit na alam mong wala kang mapapala sa akin. Hindi, di ba? Dahil minahal mo ko bilang Wade Ezekiel Montreal, isang anak ng negosyante at mula sa kilalang pamilya. Kung hindi ako mayaman ngayon sa tingin mo ba, hahabulin mo ko? Hindi ba't hindi ang sagot mo? Kaya please, lumayo ka na sa akin. Akmang uupo na si Wade nang hawakan ni Monique ang kanyang kamay tsaka ito lumuhod. Please, don't leave me. Mahal na mahal kita. Ganoon na lamang ang awa ni Wade sa dalaga. Ngunit ayaw niyang mas masaktan pa ito kapag pinaasa niya pa si Monique. Naupo si Wade sa sarili niyang mga paa habang hawak ang kamay ni Monique. Sana maintindihan mo din ako. Hindi pwede dahil may iba ng laman ng puso ko. I'm sorry, Monique. Dahan-dahan na inalis ni Wade ang kamay ni Monique, tsaka niya ito iniwan. Pagbukas niya ng pinto, ay si Steve ang naroon kasama si Cassandra na nakababa ang tingin. Mauna na ako. Malungkot na wika ni Cassandra habang si Steve masama ang pagkakatingin kay Wade. Akmang susundan niya si Cassandra, ngunit pinigil siya ni Steve. Bakit ka ganyan? Bakit mo kailangang saktan ng damdamin niya? Dahil yun ang tama, Steve. May mga tanong din ako sa'yo. Tulad ng tanong mo sa akin. Pero ayaw kong marinig ngayon ang sagot mo. Inalis ni Wade ang kamay ni Steve sa balikat niya, tsaka hinabol si Cassandra. Cass! Paulit-ulit na tinatawag ni Wade ang pangalan ng dalaga hanggang sa makalabas sila ng building at doon lamang nahabol ni Wade ang dalaga. Kinailangan pa niyang hulihin ang kamay nito. Bakit? May problema ba? Iginiya ni Wade ang dalaga paharap at ang kaninang maaliwalas na mukha nito ngayon ay luhaan na. Gusto kong maging selfish. Gusto kitang ipagdamot dahil mahal kita. Pero hindi ko kayang makita na habang masaya ko, may ibang nagdurusa. Wade, hindi ko alam ang gagawin ko. Parang gusto ko nang lumayo. Hinila ni Wade si Cassandra at niyakap ng mahigpit. Wala kang gagawin. Wala kang dapat gawin. Ako ang aayos ng lahat. Huwag kang lalayo sa akin. Ang luha ni Wade pumatak sa mismong pisngi ni Cassandra. Mahalin mo lang ako. Gusto mo ba hindi na kita itago? Please, mababaliw ako kapag nawala ka ulit. Ngayong naalala na kita. Ang puso hindi na kayang wala ka. Huwag mo kong iiwan. Pero paano sila? Bigyan mo lang ako ng sapat na oras, okay? Ngumiti si Wade, tsaka binitiwan si Cassandra mula sa pagkakayakap. Saan ang punta natin?
Tanong ni Cassandra nang igiya siya ni Wade pasakay sa kotse. Sasabihin ko kay Mami na ikaw ang gusto ko. And I'm sure na maiintindihan niya na kung bakit hindi ko na pwedeng mahalin si Monique. Habang sakay sila ng kotse, hinawakan ni Wade ang kamay ni Cassandra. Si Steve, siyang nagtangka sa buhay ko ng araw na mapulot mo ko. Gulat na gulat si Cassandra dahil sa narinig niya. Pero hindi ba't magpinsan kayo? Ang pera at kapangyarihan ay nakakabulag ng mga tao. Pinagsamahan o kahit ang dugo na nananalaytay sa inyo'y kalilimutan. Para doon at kabilang ang pinsan ko at ang tito ko sa mga taong yun. Nasalo ni Cassandra ang bibig niya. Ibig sabihin, kaya ayaw mong ipaalam na bumalik na ang lahat ng alaala mo ay para maiwasang isipin nila na alam mo ang katotohanan? Ayokong malaman niya at pati ikaw ay madamay. Paano na ngayon? Sa ngayon, dun ka muna kay Mami magstay hanggat alam kong hindi pa ready lahat, okay? Malungkot nang umiti si Wade. Araw-araw niya mang gustong makasama si Cassandra, hindi pwede, lalo at may mga banta sa kanila. Pagdating sa bahay nila, ay para bang inunahan ng hiya si Cassandra. Ang pagiging marangya ng buhay na mayroon si Wade, hindi niya na kailangan pang itanong. Natahimik siya matapos sumagi sa isip niya kung paano nakayanan ni Wade na makasama siya sa isang taon na ganoong klase ang buhay. Anong iniisip mo? Ani Wade habang papasok sila. Ngunit tipid nang umiti si Cassandra at saka umiling. Hawak ni Wade ang kamay niya hanggang sa sila makapasok. Ma'am? Agaw ng pansin ni Wade sa ina. Anak, bakit? Nagtataka ito nang makita ang anak. Ngunit napahinto nang makita si Cassandra pababa sa kamay nilang magkahawak. Hindi umimik ang ina ni Wade. Sa halip, tinanggap sila nito at inanyayahang pumasok. Tayo sa loob. Hindi mo sa akin sinabi na may bisita ka. Nakangiti nitong wika. Masyadong malaki ang tiwala niya kay Wade para questionin at pangunahan ng mga ginagawa nito. Ma'am, this is Cassandra. Magandang araw po. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Ma'am, hindi ba kayo magtatanong kung bakit ko kasama si Cassandra at sino siya? May tiwala ko sa iyo, nak. Tumingin ang mami niya kay Cassandra. At tingin ko, may nakita siyang kakaiba sa iyo kaya't ikaw ang pinakilala niya sa akin. Ikinuwento ni Wade ang lahat na halos ikawala ng lakas ng kanyang mami. Hindi ko akalain na magagawa nila yun sa iyo, anak. Ang mamasamasang mata ng ina ni Wade napunta kay Cassandra. Salamat na lang talaga't may mabuting taong nakahanap sa iyo. Kaya naman ma'am si Cassandra, pansamantala kong ibibilin sa inyo. Pagbalik ni Wade sa opisina, wala na doon si Monique at Steve. Ito na ba ang pagkakataon para parusahan sila? Anya sa kanyang sarili. Pumikit siya. Nananalaytay sa dugo niyang pagiging Montreal. Kaya't kahit na lamang pinagtangkaan ni Steve ang buhay niya, nilingon niya pa din ang pagiging magpinsan nila. Matapos magbuntong hininga ni Wade, nagpasya na siyang pumunta sa sementeryo para dalawin ang kanyang daddy. Ngunit napahinto siya nang ilang hakbang na lamang nakita niyang naroon si Steve, nakaluhod kaharap ang puntod ng kanyang daddy. Tito, ayoko pong maging masama kay Wade, pero bakit po ganito? Ang emosyonal na tinig ni Steve habang sumisinghot, dinig na dinig ni Wade habang nasa likod ni Steve sa di kalayuan. Lahat ng mga bagay na gusto ko nasa kanya. At ngayon na wala na kayo. Wala na po akong pwedeng pagsabihan ng sama ng loob ko. Sorry po kung hindi ako naging mabuti sa kanya. Nagawa ko lahat yun dahil gusto kong kahit isang beses lang makita naman po ni Daddy ang halaga ko. Pero matagal ko na pong pinagsisihan yun. Bata pa lang po ako. Puno na ako ng pagkainggit sa kanya. Ang galit ni Wade sandaling nabawasan dahil sa awa kay Steve. At ngayon, ang babaeng gusto ko, hindi din kayang suklian ng pagmamahal na kaya kong ibigay. Tito, ano pong gagawin ko? Ang mga sinserong pahayag na iyon ni Steve sa daddy ni Wade ay nagpatunay na biktima lang din siya sa kasakiman at ang mas dapat managot ay ang ama nito. Minadaling umalis ni Wade ng tahimik. Pagbalik niya sa kotse, nagtipa siya ng mensahe para yayain si Steve na uminom ng alak. Tutal at mag-aalas 6 na din naman noon ng gabi. Hindi ko ina-expect na yayayain mo kung uminom ngayong gabi. Ani Steve nang maupo sa tabi ni Wade. Nasa bar counter sila dahil wala namang masyadong tao. Naroon na ang baso na may lamang alak na para sa kanila. Hindi ko din alam na pupunta ka. Inaya kita kasi mukhang malungkot ka. Hindi ako malungkot.
Ano ba talagang reason mo't niyaya mo kong uminom? Gusto kong malaman, mahalaga pa ba ako sa'yo? Bakit ganyan ang tanong mo sa akin? Ako ang unang nagtanong. Gusto kong malaman kung mahalaga pa ba ako sa'yo. Tinitigan lamang ni Steve si Wade tsaka nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam ang dapat na isasagot ko. Bakit hindi mo alam? Sige, eto na lang. Ininom na din ni Wade ang alak na naroon. Kung sakali ba nabibigyan ka ng pagkakataon na iligtas ako sa bingit ng kamatayan, ililigtas mo ba ako? Sinusubukan mo ba ako? Hindi, Steve. Gusto kong malaman ang sagot mo. Wika ni Wade habang iniikot ang isang daliri niya sa bibig ng baso. Sabihin mo sa akin kung bakit kailangan mong magsinungaling sa akin. Bakit kailangan mo kong patayin? Inaasahan ni Wade na magugulat si Steve. Ngunit kahit ang lingunin, hindi man lang siya nito nilingon. Sa halip, nakita niyang pagbagsak ng luha ni Steve. Matagal bago ito nagsalita. Naaalala mo na pala. Oo, mula sa umpisa kaya naman gusto kong marinig ang sagot mo. Lahat yun ginusto ko at may sarili akong rason. Ibig mong sabihin, handa mong akuin ang responsibilidad? Oo, kahit na ipakulong mo ko. Ngumiti si Steve, ngunit matalas na titig ni Wade ang sumalubong sa kanya. Seryoso ko, Wade. Bakit ba napaka-selfless mo? Hindi ikaw ang accountable sa lahat ng mga nangyari. Si Tito. Aminin mo sa akin, hindi ba't inutusan ka lang niya? Hindi! Sigaw ni Steve. Tumayo siya't akmang aalis nga, pero hinatak ni Wade ang likod ng damit ni Steve tsaka malakas na sinuntok. Sinungaling. Huwag kang magsinungaling. Siyang nagtulak sa'yo para gumawa ka ng masama. Hindi ka naman ganyan sa akin eh. Nanunumbat ang tinig ni Wade. Hindi mo yun gugustuhin. Tumulo ang malaking patak ng luha sa mata ni Wade. Hindi mo naman ako poprotektahan ng mga bata tayo kung hindi ako mahalaga sa'yo, di ba? Si Tito, kasalanan niya to. Steve, please, tulungan mo ko. Hindi ko tatraidori ng sarili kong ama. I'm sorry, Wade. Wala akong sasabihin kay Dad. Hihintayin ko na lamang ang susunod mong hakbang. Ngumiti ng malungkot si Steve. Akmang hahakbang na siya, pero sandaling tumigil para lingunin si Wade. Nga pala, masaya akong ikaw ang naging pinsan ko, Wade. Walang tulog si Steve nang umuwi siya sa bahay nila kinaumagahan. Nasa sala ang daddy niya at nagbabasa ng dyaryo. Ano? Wala ka pa ding uwing magandang balita? Akala ko ba ikaw nang bahala sa pesting yon? Dad, sorry po. Ano? Puro na lang ba talaga sorry lahat? Sorry na lang palagi ang maririnig ko? Tumayo ang daddy niya. Dad, kasi malabo na nating mabawi ang kumpanya. Napaatras si Steve matapos siyang suntukin ng kanyang daddy. Ano bang iniisip mo? Anong pinagsasasabi mo? Bakit hindi mababawi? Ang buwisit na Wade na yun ay patayin mo. Hindi na nga pwede, Dad. Alam niya na. Natatandaan niya na. Kahit na, nagawa mo nun at magagawa mo ulit yun. Ayoko na, Dad. Ayoko na. Si Wade, inosente siya at hindi ko na kayang pagtaksilan siya. Nagtatakbo si Steve paakyat sa kanyang kwarto. Habang si Wade, nagmamadali ng pumasok ng kumpanya. Sir, nag-aalalang bungad ng manager ng kumpanya. Nahanap mo na ba ang lahat ng mga kailangan ko? Mga nagastos ni Tito ng panahon na wala ko? Opo, sir. Pati yung plane ticket nyo ni sir papuntang Palawan. Kinuha ko ng detalye. Nagka-record po lahat ng mga invoice nila noon sa akin dahil bilin iyon ni madam para sa ikabubuti ninyo. Patungkol nito sa ina ni Wade. Salamat kung ganun. Sir, balak nyo po ba silang ipakulong? Anang manager kay Wade. Kung maaari, ayoko. Ngunit alam kong walang balak na sumuko si Tito para mabawi sa akin ang kumpanya. Nang araw din na yon, ay nagpadala si Wade ng sabina para ipatawag ang kanyang amain sa korte. Ngunit sa halip na sa korte, ay sa opisina niya ito dumiretso. Malakas nitong itinulak ang pinto kahit na pinitigil siya ng manager ni Wade. Sir, sinabi ko na po, busy ang president. Nahihiya na anang manager. Dahil ang pigilan man lang ang Ginoo, hindi pa nito nagawa. Itinaas ni Wade ang kamay niya. Makakaalis ka na. Pakisara na lamang ang pinto. Bilin ni Wade matapos ay tinignan ng kanyang amain. Anong nagdala sa inyo dito? Habol hininga ang Ginoo habang nakatingin kay Wade. Ikaw na walang yaka. Napakalakas ng loob mo para tratuhin ako ng ganito matapos ng maraming sakripisyo ko sa inyo ng ama mo. Anong dahilan mo't kailangan mo pa akong ipatawag sa korte?
Nilapag ni Wade ang papel sa kanyang mesa kung saan naroon ang pahayag ng isa niyang empleyado. Ipaliwanag niyo sa akin ang bagay na yan. Kinuha ng Ginoo ang papel at binasa. Sinabi ko na, hindi ko nakakalimutan ang lahat ng tulong na naibigay mo sa pamilya ko. Lalo na dito sa kumpanya. At ipinagpapasalamat ko yun. Ngunit nais kong ipaalala sa'yo na kung iisipin, wala na dapat akong ipagpasalamat dahil napakinabangan mo naman ang pera ng kumpanya na mga panahong ikaw pang may hawak nito. Bala kong manahimik at kalimutan ng lahat. Pero talagang gumagawa ka ng paraan para magalit ako sa'yo. Bakit mo kailangang ipanakaw ang pondo ng kumpanya? Para lugihin? Para ipamukha sa akin na wala akong kwenta? Oo! Malakas na sigaw ng matanda. Dahil yun ang totoo. Ang kumpanyang kinatatayuan mo ay sa akin dapat at hindi sa inyo napunta ng ama mo. Kaya ba binalak mo kung ipapatay? Sa sarili mong anak? Kaya ba kailangang pati sa labis na paghahangad mo ay kailangan ding magdusa ni Steve? Magdusa? Paano siyang magdudusa kung alam naman nating pareho na wala siyang kwenta? Si Wade ang nasaktan para sa kanyang pinsan. Tito, kailangan ka ni Steve. Huwag kang maging makasarili. Kalokohan. Hinubog ko ang anak ko't wala sa kanyang pagiging mahina na gaya mo. Kaya niyang tiisin lahat para sa sarili niyang ambisyon. Iisa lang ang pangarap ni Steve, Tito. Yun ang makita mo siya bilang anak. Tumahimik ka. Wala kang alam. O sige, gusto mong makita ko siya? Umalis ka sa kumpanya. Yan ang hindi ko magagawa. Ang mabuti pa, sa korte na lang tayo magkita. Nagbigay ako ng napakaraming pagkakataon. Pero sa huli, mas pinili mo pa din na kalabanin ako. Pumasok na kayo. Pagkasabi noon ni Wade, ay nagpasukan ng mga pulisya para arestuhin ang ama ni Steve. Bitiwan niyo ako! Ano ba? Ako ang former president ng kumpanyang to. Bitiwan niyo ako! Pasensya na po. Ngunit mabigat na po ang kaso na kinakaharap ninyo. Anang pulis. Paglabas nila sa building, natigilan ng Ginoo nang makita si Steve na nakaposa sa loob ng sasakyan at nakababa ng tingin. Sir, kusa pong sumuko ang anak ninyo. Masama ang loob ng ama ni Steve nang ipasok ito sa sasakyan katabi ni Steve. Anong ginagawa mo? Nag-iisip ka ba? Dad, sorry. Nakababa pa din ang tingin ni Steve at hiyang-hiya sa ama. Sorry? Anong magagawa ng sorry mo? Bakit ka nandito? Akuin mo ang lahat ng kasalanan. Ipinapangako ko na ilalabas kita. Dad! Natigilan ng Ginoo nang sumigaw si Steve. Luhaan ang mata nito habang nakatingin sa ama. Tama na po. Maawa na kayo sa akin. Pagod na ako. Pagod na ang katawan at isip ko at sundin lahat ng gusto nyo. Umiyak si Steve. Umiyak siya ng umiyak habang katabi ang ama. Sa 28 taon na buhay niya, ngayon lamang siya nakapagreklamo sa daddy niya. Ngayon niya lamang nasabi ang hinanakit niya. Nalaman din ni Wade na sumuko si Steve ng kusa, kaya't halos magkandara pa siya para makita kung totoo nga ito. Ngunit nang makalabas siya, nakita niyang luha ang itsura ng pinsan niya, ng taong naging kuya sa kanya, ng kaisa-isang tao na minsan niyang naging kakampi noon at kanyang hinangaan. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita pinalaki ng ganyan. Pinalaki niyo po ba talaga ako? Akala ko po kasi lumaki lang ako mag-isa, kaya hindi niyo alam kung kailan ako hindi okay. Kung kailan ako nalulungkot. Ang daddy lang ni Wade ang nakakaalam noon dahil natatakot ako magsabi sa inyo. Halos humahagulgol na si Steve at nang mga sandaling yun, walang magawa si Wade kundi ang maawa kay Steve. Dad, gusto kong kahit isang beses lang. Madinig ko naman na tawagin niyo kung anak ng walang kapalit. Durog na durog ang puso ni Wade nang makauwi siya sa bahay nila. Si Cassandra po. Nasa kwarto. Okay ka lang ba? Tanong nito kaya't nagpanggap si Wade na masaya at ngumiti kasabay ng kanyang pagtango. Ayaw niyang pati ang mami niya mamroblema sa kanya. Akyat po muna ako. Sisilipin ko lang si Cassandra. Paalam ni Wade kaya't tumango naman ang mami niya. Paglagpas niya dito, ang kanyang malawak na pagkakangiti dahan-dahang nabura kasabay ng pagpapalit ng mabigat niyang presensya. Pagtapat niya sa kwarto ni Cassandra na inuuko pa, hindi na siya kumatok pa. Inabutan niya itong nagpapatuyo ng buhok at mukhang kakatapos lang sa paliligo. Okay ka lang? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang wika ni Cassandra. Ngunit napaatras siya nang ibagsak ni Wade ang sarili nito sa balikat ng nobya. Bakit? I fail.
hindi ko siya naprotektahan. Naaawa ko kay Steve. Hindi niya ginusto lahat pero para sa akin. Sinuko niyang sarili niya sa mga pulis. Emosyonal na ani Wade na para bang bumalik ang alaala niya nung siya'y bata. Si Steve ang palaging nagliligtas sa mga bumubuli sa kanya. Hanggang ngayon, pinoprotektahan niya pa din ako. Tana, palagay ko'y siya mismo ang pumili nun. Hindi mo kailangang umiyak. Buhay pa naman si Steve. Madadalaw pa natin siya. Huwag ka nang malungkot. Isipin mo na lang na kaya siya sumuko dahil nagsisisi siya ng taong dati pinoprotektahan niya. Nagawa niyang pagtangka ang kitili ng buhay. Hintayin mo na lang ang panahon na maging okay siya. Samantala habang nag-uusap nun si Wade at Cassandra, ay sunod-sunod naman ang naging pag-doorbell sa labas, kaya't minabuti ng ina ni Wade na lumabas. Monique, iha, ano't narito ka? Kaagad nitong hinawakan ng balikat ng ina ni Wade. Tita, please, ipagamot natin si Wade. Hindi pa siya magaling, I'm sure. Babalik ang pagmamahal niya kapag nagamot siya. Iha, alam kong naipaliwanag na sa iyo ni Wade. Patawarin mo ko. Ngunit kailangan mo ng pakawalan ng anak ko. Mali na ipagsiksikan ng ating sarili sa taong ayaw naman sa atin. Hindi totoo yan. Baka inakit lang ng babaeng yun si Wade, kaya niya ako iniwan. Halos sawiin na ni Monique ang mami ni Wade, tsaka nagtatakbo papasok. Wade, lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka. Nagtatakbo ito hanggang sa magtagpo ang mata nito tsaka ni Cassandra sa kusina. Buisit ka? Bakit ka narito? Anong ginagawa mo dito? Dinamba ni Monique si Cassandra para sa bunutan. Ngunit hindi pa dumadampi ang kamay niya kay Cassandra nang mahuli yun ni Wade mula sa likod ni Monique. Anong ginagawa mo? Galit na wika ni Wade tsaka tinapon ng kamay ni Monique. Napaatras si Cassandra. Bakit nandito ka? Hindi maipinta ang mukha ni Wade, ngunit tumulo ang luha ni Monique. Kung may kasalanan ako, patawarin mo ko. Mahal mo naman ako, diba? Sorry na. Wade, aakyat muna ako. Tapusin niyo muna ang usapan ninyo. Ani Cassandra. Hindi, dito ka lang. Wala naman kaming dapat na tapusin. Hindi, Wade. Meron. Hindi pa tayo. Huwag mo kong pilitin na magsalita kung ayaw mo mapahiya. Wade, please, mahal kita. Kung mahal mo ko, bakit mo kinailangang ibigay ang sarili mo kay Steve? Para lang paghiwalayin kami ni Cassandra. Akala mo hindi ko malalaman? Ano pa ang mukhang maihaharap mo sa akin para sabihing mahal mo ko? Nakipag one night ka kay Steve. Nasalo ni Cassandra ang bibig niya. Hindi niya akalaing magagawa yun ni Monique dahil sa pagmamahal. Umalis ka na kung ayaw mong ipadampot kita sa mga gwardya. Ngayong natatandaan ko na ang lahat, hindi mo na ako pwedeng linlangin. Tama, nobya kita. Pero nauna mong pinaasa si Steve. Nang malaman mong hindi sa kanya ipapamana ang kumpanya, ay ako ang nilapitan mo. Nahuli ko kayo noon, pero hindi ko nagawang kausapin ka noon dahil biglang kinailangan kong unahin ng daddy. Pero ngayong naaalala ko na, wala na dapat tayong pag-usapan kahit noon pa. Wade, hindi ba masama ang mga nangyayari? Ani Cassandra, matapos ipalabas ni Wade si Monique. Gusto mo bang sa kagaya niya pa ako mauwi? Gusto mo bang sa huli ay ako din ang mahirapan? Hinawakan ni Wade ang balikat ni Cassandra. Nangyayari mga bagay na to dahil ito ang dapat, okay? Ipahatid muna kita pabalik sa Palawan. Kapag nasiguro kong ligtas na at maayos na ang lahat, tsaka ako pupunta doon, okay? Tumango si Cassandra. Kaya't nang sumunod na araw, pinabook ni Wade si Cassandra pabalik sa Palawan habang siya naman dinalaw si Steve. Sa maikling panahon lamang, naibalik niya ang ayos ng kumpanya kahit na malaki ang nalugi nito noon. Kamusta ka? Ito ang bungad ni Wade nang labasin siya ni Steve mula sa selda. Ilalabas na kita. Ayoko. Hayaan mong pagbayaran ko dito ang mga kasalanan ko. Kamusta ka? I hope you're okay. Saad naman ni Steve. Okay naman ako. Si Monique, nakausap ko na siya noong nakaraan. Kamusta siya? Sana okay lang siya. Palagay ko'y dadalhin na siya sa ibang bansa ng daddy niya. Pinagtapat ko sa kanya mga bagay na nalaman ko, pati na ang mga naaalala ko. Ang totoo, walang namagitan sa amin, Wade. Hindi ko sinamantala si Monique dahil naisip kong baka lasing lang siya nun. Kaya ang mga nakarating sa'yo hindi totoo. Oo nga't mahal ko si Monique, pero hindi ko ninais na makuha ang katawan niya. Tinapik ni Steve ang balikat ni Wade. Magiging masaya ako sa oras na maging masaya ka din. Ako na ang humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ni Daddy.
Nandito lang ako palagi sa likod mo. Salamat, Steve. Kung may pagkakataon at ready ka na, gusto kong ikaw ang makasama kong magpatakbo ng kumpanya. Steve, nangako tayo na hindi tayo gagaya sa mga magulang natin. Pangungumbinsi ni Wade na ikinangiti lang ni Steve habang tumatango. Hihintayin ko yun, Steve. Yun ang mga huling sinabi ni Wade bago siya umalis. Nang mga sumunod na araw ay ang paglipad naman nila Papalawan ang inasikaso ni Wade. Gustong-gusto niya talagang ituloy ang mga plano ni Steve kahit na hindi niya ito kasama. Alam niyo ba, Tay, ang sungit-sungit niya nung una kaming nagkita. Ayaw niyang umamin na siya si Wade kahit halata naman. Magiliw na nagkwento si Cassandra habang ang tatay niya naman ay tawa ng tawa. Ilang araw mo nang bukang bibig si Wade, lalo ka lang nangungulila sa kanya. Tay, kasi naman, namimiss ko talaga siya. Hindi na malaman ni Cassandra kung paanong bubungkalin ang lupa na kaharap. Hindi mo na ako mamimiss ngayon. Nang lumingon si Cassandra, naroon si Wade at ang 5 pa nitong investors. Wade? Napatayo si Cassandra at akmang dadambahin ng yakap si Wade, kaya lang ay napaatras siya nang makita nga sa likod ang 5 nitong kasama, kaya't wala siyang nagawa kundi ang mapangiwi. Nag-bless si Wade sa ama ni Cassandra habang si Cassandra ang nag-tour sa mga investor. Naisip ko na din na kung ipare-renovate ito sa malaki, talagang makikilala ang hotel na to dito sa Palawan. Lalo't karamihan ay mga foreign ng guest, mga politics at artista naman ng mga lokal na pumupunta dito para sa bakasyon. Maganda naman talaga ang proyektong naisip ng president. Sang-ayon ng isang investor habang nakangiti kay Cassandra. Wala kaming tutol kaya tara na. Hinawakan nito ang braso ni Cassandra at akmang yayayain na palakad, ngunit ang kamay ni Wade ang siyang humatak sa lalaki. Walang paalam niyang inalis ang kamay nito kay Cassandra. Let's go. Nakangiti lang sila habang naglalakad hanggang sa marating ang mga karatig na paupahan kung saan naroon ang magandang view ng dagat. Malapit po dito ang El Nido, kaya mas kapaki-pakinabang sa atin. Hindi kasi ganoon kalaki ang income namin ng tatay, kaya hindi namin afford na magpatayo ng 5-star hotel. Huwag kang mag-alala, dahil afford mo na ngayon. Nagyayabang na ni Wade habang naglalakad pa din sila. Bumalik na tayo, wala pa din silang pahinga sa biyahe. Sadyang pinakita ko lamang ang view sa kanila. Pagbalik nila sa naunang paupahan, kalapit ng hindi kalakihang bahay nila Cassandra, inabutan nilang abala ang karamihan sa paghahanda ng pagkain. Yung mga tindera sa palengkeng nagluluto na siyang kabiruan noon nila Wade. Hindi mo aakalain talaga, no? Tumatawang anang matanda. Nakahilera sa mesa ang napakaraming pagkain kasabay ng malakas na bonfire malapit sa dagat. Ang mga investors nila na mula sa Manila at pasosyal ay tila naging simpleng mamamayan ng Palawan na nakikiharap sa mga taong sa dagat lamang nabubuhay. Isipin mong ang sugatang palaboy noon ay bigatin at tagapagmana pa ng Montreal Group. Swerteng-swerte itong Cassandra namin. Anang isang ginang na nagsabi noon kay Wade na pakasalan na si Cassandra. Hindi po, kung iisipin ay ako ang maswerte. Ngumiti si Wade. Nga pala, naayos mo na ba ang mga problema sa Manila? Tanong ni Cassandra. Magkatabi sila habang hawak ni Wade ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Oo, tingin ko naman. Si Steve, nagsisisi na siya sa lahat ng ginawa niya. Habang si Monique, nasa labas na ng bansa. Wade, wala na ba tayong dapat na ikabahala? Siyempre meron pa. Kung paano natin sisimulan ang buhay na gusto natin. Ani Wade, tsakahin nila si Cassandra. Naglakad-lakad sila sa gilid ng dagat, habang ang paa nila bahagyang nahahampas sa tubig sa dalampasigan. Ang ganda ng view kahit madilim. Parang ang sarap tumira sa ganito katahimik na lugar. Ani Wade, habang nakatanaw sa mga barko na pumapalaot. Anong parang? Sobrang nasayahan ka talaga ng mga panahong nandito ka, no? Bakit mo pala ako dinala dito? Magkahawak noon ang kamay ni Cassandra at Wade. Talaga? Ramdam ko nga na masaya ako. Lalo kapag kasama kita, Cassandra. Tumingin si Cass kay Wade nang banggitin nito ang kanyang pangalan. Mula nang bumalik sa akin ang alaala ko, hindi pa tayo nakakapag-usap ng maayos. Huminto si Wade sa paglalakad, sa halip ay giniya niya si Cassandra paharap sa kanya. Sorry kung naging matagal bago kita naalala. Sorry kung kinilangan pa kitang paghintayin bago kita maalala. Pero salamat, lalo na sa pagdating mo sa buhay ko, Cassandra.
You made my life completed. Ikaw ang naging ilaw ko ng mga sandaling magulo at madilim ang daang nilalakaran ko. Inipit ni Wade ang ilang hibla ng buhok ni Cassandra na tinatangay ng hangin. Hindi Wade, ako nga ang dapat na magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, pakiramdam ko na bago ang buhay ko. Hindi lang pakiramdam, dahil talagang magbabago na. Mula sa mga sandaling to, opisyal mo nang hawak ang puso ko. Mula sa isang kamay ni Wade na nasa kanyang bulsa, ay nilabas niya doon ang isang box. Wade, ano yan? Kahit na alam naman kung ano yun, minabuti pa ding tanungin ni Cassandra si Wade dahil baka nabibigla lang ito. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi ko alam, pero isa lang ang malinaw sa akin. Mahal kita at ayaw kitang mawala. Ang singsing na to, ito ang tanda ng pagmamahal ko para sa iyo, Cassandra. Sinuot ni Wade ang singsing sa daliri ni Cassandra. I wanna grow and old with you, darling. Bulong na wika ni Wade. Kahit ako, gusto ko din yun. Sino bang tatanggi sa isang Wade Montreal? Kahit sa panaginip, hindi kita tatanggihan. Bakit hindi pa natin simulan? Ang makahulugang ngiti ni Wade ay halata na may maitim itong binabalak. Simulan? Paano simulan? Ang alin? Gumawa ng baby. Halos lakad-takbo na ang ginawa ni Wade habang hinihila si Cassandra papasok sa hotel. Sandali lang Wade, baka naman mahuli tayo na to. Kabadong ani Cassandra, pero hindi siya pinansin ng binatang si Wade, nangiti-ngiti hanggang sa makapasok sila sa kwarto. Nakangiti si Wade hanggang sa maisara niya ang pinto. Napaatras si Cassandra, ngunit nahabol ni Wade ang kamay ni Cassandra at hinila ito palapit hanggang sa maibalot niya ang kanyang bisig sa bewang ng dalaga upang mas mahapit ito palapit. Natatakot ka ba sa akin? Nakangiti na tanong ni Wade sa mismong tenga ni Cassandra. Kaya naman, nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan niya. Hindi, bakit naman ako matatakot sa'yo? Naiilang na nasabi ni Cassandra. Tsaka inilayo ang kanyang paningin pero iginiya lang iyon pabalik ni Wade dahilan para magtagpo ang kanilang mga mata. Kung ganun, wala kang dapat ikahiya, hindi ba? Nagdadalawang isip na tumango si Cassandra hanggang sa dahan-dahan na lumapat ang labi ni Wade kay Cassandra. Mula sa labi, pababa sa kanyang pisngi. Sobrang na-miss kita. Paulit-ulit na bulong ni Wade. Ang kanyang kamay naglakbay sa likod ng dalaga. Ang kanilang mga labi hindi nagawang maghiwalay kahit na lamang bumagsak na sila sa malambot na kama. Doon ay mas nagkaroon pa ng pagkakataon si Wade para maangkin si Cassandra. Ang bawat haplos niya sa balat nito tila nagdudulot sa kanila ng kuryente. Kinaumagahan, mahinang paghampas ng alon ang nadinig ni Cassandra. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mata hanggang sa ang mukha pa din ni Wade ang kanyang nasilayan. Nakapikit pa din ito habang nakatitig lamang si Cassandra. Ngumiti si Wade. Gising ka na pala. Naiilang na ani Cassandra. Napapaisip ako kung ano bang mas magandang view. Ang dagat ba o ako? Dahan-dahang dumilat ang mata ni Wade. Dagat nang nakalakhan ko. Sa tuwing nakikita ko ang payapang alon nito, nawawala ang mga isipin ko. Akala ko ang dagat ang pinakamagiging pahinga ko sa tuwing pagod or may problema. Kaya lang, dumating ka naman sa buhay ko. Nakanguso habang sinasabi ni Cassandra yon, dahilan para mapabangon si Wade. Bakit base sa reaksyon mo? Parang nagsisisi ka pa. Waring nagtatampo na ani Wade. Yung ganitong mukha pagsisisihan mo pa? Ano na? May kailangan pa ba akong gawin? Kulang pa ba yung effort? Wade, kumalma ka nga. Ba't naman ako magsisisi? Tawang-tawa na ani Cassandra tsaka hinawakan ng kamay ni Wade para pigilan sa pag-iinarte. Wala akong pinagsisisihan, okay? Tara na sa labas. I'm sure na hinahanap na ako ni tatay. Paglabas nila sa kwarto, magkahawak pa ang kamay nila nang bumungad sa labas ng kwartong inuukupan nila ang ama ni Cassandra. Naka-cross arms ito habang nasa likod ang 5 investor at nakatingin sa kanilang dalawa. Tay, naitulak ni Cassandra, papalayo si Wade sa kanya pero nag-walk out ang kanyang tatay. Tay, makinig naman po kayo sa akin. Habol ni Cassandra sa ama kahit hirap dahil sa kirot na nararamdaman niya. Hinabol ni Cassandra ang ama hanggang sa dumiretso ito sa kwarto. Habang si Wade naman, panay pa din ang pag-aalala kay Cassandra.
Hindi po kaya saktan si Cassandra ni tatay? Sige ang tanong niya kay Aling Memang na nagluluto ng sopas. Hindi mapakali si Wade. Kapag umikot ang ginang, iikot din si Wade. Sumusunod ito kung saan pupwesto ang ginang. Ano ka ba namang bata ka? Natural na pagalitan siya ng ama niya. Ikaw ba naman ang makitabi sa lalaki ng magdamag? Manang, pakakasalan ko naman po si Cassandra. Giit ni Wade, pero pinukpok lamang siya ng ginang ng sandok sa ulo na may dismayadong reaksyon. Aray naman po. Ikaw talagang bata ka. Alam naman iyon ng tatay niya. Alam niya din na mahal mo si Cassandra. Pero ang anak niyang iyon ang kaisa-isa niyang ipinagmamalaki. Kaya't ayaw niyang masira ang pangalan ng anak niya. Mahal na mahal niya ang anak niya. Mahal ko naman po si Cassandra at nobyo niya ako. Hindi naman lingid sa kaalaman namin yon. Hayaan mo. Tsak na balang araw, kapag nagkaanak ka ng babae, maiintindihan mo din yon. Yan na nga po mismo ang sinasabi namin sa kanya. Anang 4 na investor na nasa likod ni Wade. Normal na magalit ang ama, lalo na at sa ikapapahamak ng anak niya. Kahit na lamang mahal mo si Cassandra namin, hindi sapat yon para masabi natin kayo talagang para sa isa't isa. Pumaroon ka sa mag-ama, makinig ka. Kung alam mo na nahihirapan si Cassandra sa pagpapaliwanag, tsaka mo tulungan. Anang ginang kay Wade. Walang pagdadalawang isip na sinunod ni Wade ang payo ni Aling Memang hanggang sa marating nila ang bahay nila Cassandra. Kahit na lamang nasa kwarto, rinig na rinig niya pa din kung paanong magalit ang ama ni Cassandra. Kaya naman, nagmamadali siyang umakyat para puntahan ng dalawa. Hawak niya na noon ang doorknob nang marinig niya ang iyak ni Cassandra. Sorry po, tay. Sorry po kung nagpadala ako sa bugso ng aking damdamin. Hindi naman kita pinipigil eh. Kailan ba kita hinadlangan sa gusto mong gawin o sa kung sinong mamahalin mo? Ang inaalala ko lang ay ikaw din ang masasaktan. Paano kung maulit na naman yung nakaraan? Alam mo bang kulang na lang lamunin ako ng lungkot sa tuwing nakikita kong bumabagsak ang luha mo? Hindi ko alam kung paanong gagamutin ang puso mo sa mga panahong iniwan ka ni Wade. Nang mga panahong gustong-gusto mo siyang makita. Paano kung maulit pa yon? Paano na? Ano nang gagawin ko? Sorry po, tay. Tumahan ka na. Maaari niyong gawin ang makamundong bagay na yon. Kung alam kong hindi ka niya iiwan, kung alam kong kasal na kayo, naiintindihan mo ba ako? Anang ama ni Cassandra na ikinatango niya. Sa halip na tumuloy si Wade, ay bumaba siya. Tinawagan niyang sekretary niya maging ang kanyang mami. Alam niya na kung anong dapat niyang gawin. Ilang oras hindi nagpakita si Wade sa mag-ama para hindi magtuloy-tuloy ang galit nito. Nakaupo noon si Cassandra sa harapan ng paupahan nila nang tabihan siya ng kanyang ama. O ano, kita mo na. Hindi mo na siya mahagilap. Mamaya tumakas na lamang yun dahil may... Tay, talaga bang balak niyo kung paiyakin? Aba, kailan naman kita pinaiyak? Alam mo naman na ayaw ko yun. Kaya nga ako nagagalit. Tingnan mo, nasaan ang... Hindi na nakapagsalita ang tatay ni Cassandra nang pumasok ang ina ni Wade. Sino naman ang anghel na yan? Anito, akmang sasalubungin na ni Cassandra ang mami ni Wade, ngunit pinigil siya ng tatay niya. Ako nang bahala dyan. Magkasikaso ka muna sa loob. Pero tay kasi... Shh! Sige na! Pagkatapos nito, tsaka dahan-dahan na lumapit sa unahan ng paupahan para lapitan ng ginang. May paglilingkod ba ako sa magandang? Ma'am, sabi ko naman sa inyo hintayin niyo ako. Anang biglang sulpot na si Wade dahilan para mapaatras ang ama ni Cassandra. Ma'am, nanay mo? Kumpirma na anito kay Wade habang tinuturo ang ginang. Opo, mami ko nga po pala. Narinig ko po parang may tinatawag po kayong maganda kanina eh. Wala, hindi. Mali ka lang ng dinig. Nakangiting tanggi ng Ginoo. Sinasabi niyo po ba na hindi kaaya-aya ang itsura ko? Anang mami ni Wade. Hindi. Wala naman po kung sinabi na ganun. Oo na, maganda na kayo. Tayo na sa loob at mag-usap. Nahihiyang anang ama ni Cassandra. Pagpasok nila sa loob ay napangiti pa ito. Diyan muna kayo at tatawagin ko lamang si Cassandra. Pagdating sa kusina, tatawa-tawa si Cassandra. Ano po, may napala po ba kayo? Buisit kang bata ka. Bakit hindi mo man lang sa akin sinabi kung sinong babaeng yun? Dahil ayaw nyo naman po kung patapusin. O siya, tara na doon at nag-aantay sila. Hindi ko alam kung ano bang gusto ni Wade at sinama pa niyang nanay niya. Correction po tay, magandang nanay niya.
Wade, dinamba ng yakap ni Cassandra ang nobyo. San ka ba nagpunta? Magandang araw po. Pasensya na't hindi ako nakapagpakilala sa inyo ng maayos. Ako ang tatay ni Cassandra at kinagagalak kitang makilala. Magandang araw din po. Ako po si Queenie. Mami ako ni Wade. Nagkaroon daw ng konting problema kaya narito ako ngayon. Ito kasing anak mo. Napapahinto ang ama ni Cass sa tuwing mapapatingin sa mukha ng mami ni Wade. Alam ko naman na magnobya sila at normal lang naman na magkasama sila. Kaya lang nag-aalala ko na hindi pa nagutan ng anak ko si Cassandra. Hindi makapaniwala na anang mami ni Wade. Nag-cross arms ito. Alam mo bang sa amin tumira si Cassandra? At halos si Wade ko nang nag-asikaso sa kanya. Sa sobrang pagmamahal ng anak ko, ay halos ayaw niya nang mawala sa paningin niya si Cassandra. Kaya't paano mo nasabi na baka iwan pa ng anak ko ang anak mo? Teka naman, bakit ka nagagalit? Sinasabi ko lang naman ang punto ko. Hindi ko lang matanggap. Siguro'y ganoon noong kabataan mo, kaya't ganyan kang manalita. Winnie, alam mong hindi. Singhal na anang tatay ni Cassandra. Kung hindi ka lamang inagaw ng daddy ni Wade, ikaw lang ang mamahalin ko. Sadyang wala lang kaming kakayanan nun, kaya't hindi kita nasundan sa Manila. Kung may pamasahe lamang ako nun kahit pa magmakaawa ko sa magulang mo, huwag ka lang mawala sa akin. Tumigil ka nga, nakakahiya Caryon. Tuloy, gulong-gulo habang nagkakatinginan si Wade at Cassandra. Sandali po tay, magkakilala kayo? Hindi na napigil ni Cassandra ang sarili niya. Sabay naman na nag-iwas ng tingin ang magulang nilang dalawa. Ma'am, si Tito ba ang sinasabi niyong first love niyo nun? Maging si Wade, hindi na din nakatiis pa. Doon ay isinalaysay nilang dalawa ang kanilang ugnayan. Dati kaming magkarelasyon noong high school. Kaya lang hindi ako lumaking may marangyang buhay. Kaya't nang iluwas siya sa Manila ng mga magulang niya, hindi ko siya nagawang sundan. At sa katagalan, nakalimutan ko siya at doon ko naman nakilala ang nanay mo. Huwag mong isipin na hindi ko mahal ang nanay mo. Minahal ko siya, sobra anak. Nakangiti habang sinasalaysay ng ama ni Cassandra ang kanilang kwento. Iniisip ko po kung nagawa niyo bang mahalin si Daddy. Si Wade naman ang nagtanong. Oo naman, nung una mahirap kasi sa kapanahunan namin ay uso pa ang arrange kaya walang puwang ang puso. Ang daddy mo ang ka-arrange ko. Malungkot ako nung una dahil si Caryon pang laman ng puso ko. Pero nang dumating ka sa buhay ko, na-realize ko na kailangan kong iwanan ang nakaraan para sa kasalukuyan at para sa'yo. Malaki ang ginanda mo. Bigla'y nasabi na lamang ng ama ni Cassandra. Wala akong ibang ibig sabihin. Nagulat lang ako at hindi kita nakilala. Pwede niyo pong bigyan ng chance ang isa't isa. Nakangiting wika ni Cassandra. Pinamulahan ng tenga ang tatay niya. Pero kaagad ding nawala nang magsalita ang mami ni Wade. Tapos na ang panahon namin. Ang gusto ko na lamang, gabayan kayong dalawa para sa mga harapin ninyo. Wala na akong balak pang buksan ang puso ko para sa iba. Sayang naman. Bulong na wika ng ama ni Cassandra. May sinasabi ka ba? Wala. Nakangiti ng alanganin ang tatay ni Cassandra. Matanda na tayo. Tama nang nagkikita tayo para sa mga anak natin. Ngayon, kung hindi ka pa din nakaka-move on, kasalanan mo na. Aba, iba pa din talaga ang kumpiyansa mo, no? Hindi ka pa din nagbabago. Siyempre, kikiligin ka ba kung nagbago na ako? Pag-usapan natin ang kasal ng anak natin para hindi mo pinaghihinalaan ng masama ang anak ko. Hindi naman ako naghihinala. Sus, parang kakarinig ko lang po kanina, tay. Siniko ni Cassandra ang tatay niya para patahimikin. Natawa na lamang si Wade at Cass. Hindi nila in-expect na may ganitong klaseng kwento ang kanilang mga magulang. Para bang itinadhana ang lahat na mangyari. Maraming naging ganap sa kanila bago marating kung nasaan sila ngayon. 3 araw lang ang lumipas nang pasimula na ni Wade ang kanilang proyekto sa Palawan. Habang nang sumunod na araw naman, hinanda nang napag-usapang kasal. Hindi na din sila nahirapan dahil nandoon naman ang lahat. Ang 4 na matatandang investor, kinuha nilang ninong para sa kasal. Habang ang isang investor naman na may interest noon kay Cassandra, ginawa nilang best man at si Wade mismong nagsabi nito. Sa tabi ng dagat sila nagpagawa ng venue dahil iyon ang napili nilang motif. Green at white ang naging tema ng kasal nila. At ngayon, kasalukuyang nasa magkahiwalay na kwarto si Wade at Cassandra. Tumingin si Wade sa refleksyon niya sa salamin na kaagad namang napansin ng kanyang mami. Bakit?
May problema ba anak? Wala po. Iniisip ko lang kung masaya ba kayo. Nakangiti nang lumapit ang ginang kay Wade, tsaka inayos ang kwelyo ng kanyang suit. Oo naman, masaya ako lalo na't nakikitang nakangiti ka. Ma'am, kung may darating pong lalaki na magpapasaya sa inyo, huwag kayong magdadalawang isip. Okay lang po sa akin, as long as alam kong magiging masaya kayo. Dahil ba kay Tito Carrion mo? Tumango si Wade, pero umiling naman ang mami niya. Ayoko anak. Ayoko mabaling pa sa ibang atensyon ko. Masaya na ako nakita ko siya, na siya pala ang tatay ni Cassandra. Pero hanggang dun lang yon. Hindi ko na kailangan ng lalaking magpapatibok ulit sa puso ko. Dahil mas gusto kong makita ang mga ngiti mo. Niyakap ni Wade ang mami niya. Salamat po, mami. Matapos malaman ni Wade at Cassandra na may nakaraan pala ang kanilang mga magulang, kaya't napag-usapan nila na pagkasunduin ang mga ito dahil baka may feelings pa sila para sa isa't isa. Kayo po tay, masaya na ba kayo? Inaayos na noon ang buhok ni Cassandra habang ang tatay niya ay nasa harapan niya at nakangiti ng malaki. Hinawakan nito ang kamay niya tsaka tumango. Sobra, kahit na medyo nag-aalangan. Kay Wade po, tumango ang tatay niya sa tanong niya. Natatakot pa din ako na bigla kanyang iwan. Hindi niya po gagawin yun tay. Si Wade, nawala siya noon dahil may kumuha sa kanya at wala siyang maalala. Pero ang Wade po na kasama natin ngayon, siya po ang totoong Wade na minahal ko. Matapos sabihin ni Cassandra ang mga bagay na yon, natahimik naman sila, kaya't muling nagsalita si Cassandra. Si tita po, gusto niyo pa din po ba siya? Masaya ako nagkita kaming muli, ngunit hindi naman ibig sabihin nun, babalik ang damdamin ko sa kanya. Ilang dekada na yon, ang mga sinabi ko kanina ay biro lamang. Oo nga't naging parte siya ng buhay ko, pero hanggang dun lang yon, hindi na para balikan pa. Huwag mo nang alalahanin pa si tatay. Kung makita ka ni tatay na masaya, edi masaya na din si tatay. Wagas ang ngiti nito habang hinahaplos ang pisngi ni Cassandra. Niyakap ni Cassandra ang kanyang tatay. Salamat po. Huwag kang umiyak ha, sayang ang makeup mo. O siya, lumabas na tayo't baka mahuli ka pa. Nakakahiya naman sa maganda mong biyanan. Ikinawit ni Cassandra ang kanyang kamay sa braso ng kanyang tatay. Giniya siya nito at pinagbuksan ang pinto palabas kung saan sila naroon. Ang pinong buhangin ang kaagad na sumalubong sa kanila. Kaya naman, tamang-tama lang ang kanyang flat sandals para ilakad doon, habang ang kanyang mahabang gown humahalik din sa buhangin. Narating nila ang simple ngunit eleganteng bulwagan kung saan naroon ang lahat ng mga imbitadong bisita. Handa ka na ba? Anang Ginoo, naglakad sila sa puting tela na nagdudugtong kung saan naroon si Wade at ang magkakasal sa kanila. Napatawa si Cassandra nang mapatingin sa isang investors nila na may gusto sa kanya. Hindi maipinta ang mukha nito, nawari ba'y hinayang na hinayang. Sa akin lang ang tingin. Ani Wade nang hindi niya mapansin na kaharap niya na pala ang lalaking pakakasalan niya. Magsiselos ako niyan. Ay nako, hindi maganda na palaging maging seloso. Anang tatay ni Cassandra. Tay, ano po ba? Gusto niyo ba akong ikasal o ayaw? Nakangusong ani Cassandra. Siyempre gusto, o sige na. Magselos ka na ng magselos at kapantay din naman yan ng pagmamahal. Siyempre kapag hindi ka na nagselos, ibig sabihin hindi mo na gusto yung tao. O siya, mauupo na ako. Maging maligaya kayo, okay? Hindi ko alam kung ako lang bang nagka-amnesia o pati ang tatay mo. Sa pagkakaalala ko, gustong-gusto nga ako para sa'yo pero ngayon, kulang na lang sabihin niyang lumayo ako sa'yo. Kasi naman bigla ka nung nawala. Ang tatay hindi na alam kung paano pagagaanin ang damdamin ko. Kaya sana, intindihin mo na lang kung bakit siya nagkakaganoon sa'yo. Kung ganoon, kailangan ko palang bumawi sa kanya? Tanong ni Wade, tumango naman si Cassandra. Ang kailangan ko lang, maibalik ang tiwala niya sa akin. Napapaisip na ani Wade at muling tumango si Cassandra. Kakasal ba kayo, magpaplano na lang kung papaano magpapalakas sa biyanan? Punanaan ng pari na kanina pa nakatingin sa kanila. Abay, kanina pa ako nakikinig sa inyo. Nagtawanan ng kanilang mga bisita. Kasal nyo ngayon kaya dapat nag-e-enjoy lang kayo, okay? Simple lang yung problema nyo na yan. Sa halip na magsimula ang seremonya ay talagang nagawa pang payuhan ng pari ang dalawa. Bigyan mo ng madaming apo. Ang matatanda gusto nila ng apo. Kaya yun lang ang dapat mong gawin. Ba't sinong nagsabi na matanda na ako, aber? Angil ng tatay ni Cassandra
na ikinangiwi ng pari. Sa hinabahaba ng sinabi ng pari, mula nang magsimula ang seremonyas, ay natapos din kaagad yon sa pagpapalitan nila ng singsing at pangako pang habang buhay hanggang sa i-anunsyo ng pari na sila ay kasal na. Matunog na palakpakan kasabay ng sigawan ng mga bisita doon ang nagpatunay na sila nga ay kasal na. Nasa gitna na noon ng kasiyahan sila Wade habang kakwentuhan ng karamihan tungkol sa negosyo na ipinapatayo niya nang madinig niya ang pamilyar na boses mula sa likod niya. Congrats! Paglingon ni Wade, naroon si Steve. Steve! Sabik na niyakap ni Wade si Steve. Dumating ka. Paano kang nakarating dito? Si tita, inanyayahan niya ako. Sandali lang ako. May 2 pulis na nagbabantay sa akin sa labas, kaya hindi ako pwedeng magtagal. Nandito lang ako talaga para bumati sa'yo. Tinapik ni Steve ang balikat ni Wade. Maging masaya ka sa buhay na mayroon ka, okay? Oo, hihintayin ko ang panahon handa ka nang makasama ko, Steve. Tumango si Steve at nakangiti bago tumalikod. Si Steve yun? Tanong ni Cassandra nang hindi siya namalayan ni Wade na lumapit. Oo, hindi na kita tinawag dahil abala ka sa pakikipag-usap sa kanila. Akala ko noon, ako na ang pinakamalas na tao dahil hindi ko nagagawa ang gusto ko. Palaging ipinipilit ni Daddy ang makakabuti sa akin, pero hindi ko alam na may mas malungkot pa pala sa akin. Si Steve? Yun ang hula ni Cassandra. Tumango si Wade pero nginitian lang siya ni Cassandra. Hindi totoo yan. Gifted pa din siya kung tutusin. Wala nga siyang ama na may pakailam at pagmamahal sa kanya pero may pinsan siyang gaya mo. Na kahit tinraidor at pagtangkaan niyang patayin nun, patuloy mo pa din siyang iniintindi at pinapatawad. Swerte din ako dahil meron akong ikaw. Inakbayan ni Wade si Cassandra tsaka hinagka ng noon ang kanyang asawa. Sabay nating harapin ang mga darating pang mga araw at taon. Tumango si Cassandra. Humarap siya kay Wade tsaka tumingkayad para bigyan ng malalim na halik ang kanyang asawa.